Hello, kumusta kayo? Magandang gabi sa lahat. Good evening to everyone. Kung saan man kayo sa mundo. Good evening, good day sa inyong lahat. I would like to thank yung mga bago nating subscribers, and I hope you will continue patronizing this channel. And to those who would like to subscribe, please subscribe na kaagad. Then like and share the video to your friends. This evening we will be talking about yung topic regarding kay PRD. So this is with regards to the warrant of arrest, napaka-hot na issue ngayon, yung warrant of arrest ng ICC. Actually, marami na nagbibigay ng mga opinion, ideas, comments, speculations about this topic. But I would like to discuss more with regards to the issue on the warrant of arrest ng ICC. But before that, meron ng notice that PRRD will arrive tomorrow at the NAIA from Hong Kong, NAIA 3, at around 4 to 5 p.m. in the afternoon. And my question is, aarestuhin kaya nila si PRRD? Ano kayang basihan sa pag-aresto nila? Meron na ba silang hinahawakan na warrant of arrest from the ICC? Yan ang unang tanong. Pangalawang tanong, dahil dito sa threat nila na arestuhin nila si PRD sa NAIA 3, hindi kaya dadagsain ng maraming supporters ni PRD ang NAIA dahil nga dito sa threat na to, para maprotektahan si PRD with the impending arrest na sinabi ng ating pamahalaan? Hindi kaya yan mangyayari? So all of these are just speculations, and these are some of my opinions na gusto kong ipahayag ngayong gabi na to, kasi meron ding downside yung pag-announce nila na arestuhin daw nila si PRD. Ang sa akin lang, alam ko naman itong administrasyon na to, despite sabihin na natin kakulangan ng tama na proseso diyan sa pag-aaresto, tulad sa nangyari kay Pastor Kibuloy. Ang daming linabag na provision sa batas doon sa pag-aresto ni Pastor Kibuloy. Hindi kaya ganito rin ang gagawin kay PRD? Na walang klarong guidelines doon sa pag-aresto. Sabihin na natin na talagang linabag ang batas diyan sa tamang proseso sa pag-aresto ng isang tao. Pero tandaan natin, wala pang linabas na warrant of arrest ng ICC. Yan, i-discuss natin yan kung bakit ko nasabi yan. At yung mga legalidad, kung i-base natin dito sa batas natin, konstitusyon natin sa Pilipinas, kung tama ba yung proseso na pagbigay ng warrant of arrest ng ICC through the Interpol sa red notice na binibigay nila para arestuhin si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. So yan sa huli nating discussion. So para mabigyan natin ng laman itong
issue sa warrant of arrest. Ang kinababahala ko lang ngayon as of this moment is kung yung pag-aresto ninyo kay President Duterte, kung matutuloy man yan bukas o dyan sa NAIA, yan nga, baka nga dadagsain maraming supporters ni President Duterte yung lugar na yan, at dyan posibleng magsimula ang kaguluhan dahil marami dyan sa mga supporters ni President Duterte ay mga diehard supporters. Kung nakita ninyo doon sa takeover siege ng QGC, na yung mga members ng QGC sa totoo naman ay mga peace loving. Ito kayang mga ibang supporters ni President Duterte, ganyan kaya ka peace loving na magdadasal lang sila habang sila ay hinahamak, habang ginagawan sila ng injustice? Ganyan kaya ang mangyayari? Or the worst ang mangyayari na this will lead into a people power revolution. Ang mga tao ay magagalit, mag-alburuto, at they will take to the streets and up to Minchula and to Malacanang. Baka ganyan na mangyayari. Meron ding laman yung sinasabi ni Mayor Baste na once na arestuhin ninyo si PRD, that will be tapos na raw si President Marcos. So meaning it will be the start of the downfall of the Marcos regime. Hindi lang si President Marcos, but the entire regime ang babagsak. So kung napansin ninyo yung mga reactions ng mga tao during the rallies, ganyan kainit ang damdamin ng mga tao, ang pagkadismaya ng mga tao sa pamahalaan natin. Kaya napakadelikado ng gagawin ng ating mga pulis kapag aresto dyan kung aarestuhin Manila si President Duterte. Ito kaya ang mag-start sa isang people power revolution? Posible na ito ay mag-start sa people power revolution. Ngayon, marami nang comment dyan with regards to paano nag-start itong issue ng ICC. Actually, this started doon sa isang balita ng news ng Rappler na meron na raw in-issue na warrant of arrest ang ICC through the Interpol. Meron nga red notice, yun ang warrant of arrest na sinabi nila. Yun ang sinabi ng Rappler without naming their source, kung sino bang nagbigay sa kanila ng source o gaano ba ka-legitimate yung source nila. Ngayon, ang ating Presidential Communication Office Secretary na si J. Ruiz, pinick up ito at nagsalita na meron ng warrant of arrest si President Duterte from the ICC, and the Interpol is ready to arrest President Duterte. So, ang nangyari, kumalat yan within the government. Sa tingin ko, ito opinion ko lang ito, hindi ito, merong bulong-bulungan na nagkaroon ng knee-jerk reaction yung PNP at immediately nagbuo sila ng isang plano para dyan nga sa pag-aresto kay President Duterte, at yan ang pag-occupy ng mga vital airports sa Pilipinas na akala nila doon si President Duterte lalanding or darating. So ito yung Davao Airport, then Dinaia Airport, at saka yung Clark International Airport. Doon nila linagyan ng maraming
mga pulis. Ngayon, dahil medyo sumablay na yung warrant of arrest na yan, marami na silang palusot na daw preparation ito for the upcoming election. Meron daw silang parang training para dito nga sa election na darating. Pero yung mga pulis na nandoon mismo sa lugar na yun, yung mga hepe doon, nagsasalita, lalo na sa Davao, na hindi sila informed in any activities that ibig sabihin, kung merong mga training na gagawin ang National PNP, pinapaalam yun. Yung National Office ng PNP, yung mga matataas ang posisyon dyan sa PNP, pinapaalam nila doon sa mga hepe ng mga syudad kung saan gaganapin ang mga training na yan. Pero this time, walang ganyan. Walang notice. Bigla na lang dumating yung around 7,000 PNP personnel in full battle gear sa airport ng Davao. Then after around 8 or 9 p.m. nawala na sila, umalis na sila doon sa airport. That was the time na lumabas yung mga statements with regards to the falsity na fake news, yung news about the issuance of warrant of arrest ng ICC. So, nalaman nila yan doon kay Suljin dahil si Suljin nagsalita na walang pinorward na information ang ICC with regards to the arrest, impending arrest of President Rodrigo Roa Duterte, because it is common practice pag merong isang bansa na merong fugitive o merong isang individual na arestuhin, pinapaalam nila yan sa Department of Foreign Affairs kasi that is a diplomatic procedure na kailangan ipaalam mo na merong aarestuhin. At isa pa, tuwing merong na-convict ang ICC at na-issuehan ng warrant of arrest, talagang sinasabi nila through the press, sinasabi nila sa media na itong tao na to ay merong warrant of arrest, pending warrant of arrest for a certain crimes na ginagawa niya. Sino ito? Si President Putin. Diba? Sinabi nila na crimes against humanity ang kasalanan ni President Putin. At yun din si Prime Minister Netanyahu ng Israel. In-announce nila. Kaya dito sa issuance ng warrant of arrest na hindi man nila binobroadcast sa media, nakakaduda yan. Paano nangyari yan? Then itong ABS-CBN nag-inquire daw doon sa ICC with regards to the warrant of arrest sa President Duterte. Anong sagot? Sabi daw ng ICC, no comment. At anong opinion ko? Hindi yan totoo. Hindi magsalita ang ICC na no comment. Ang sabihin nila dyan na wala or meron. Anong pakialam nila kung wala o meron? Diba? Sabihin nila kung anong meron. Kaya ito parang may gustong ipahiwatig ang ABS-CBN na magdalawang isip tayo. Baka hindi sinasabi ng ICC kung meron ba o wala para hindi makahanda si President Duterte. Eh bakit si Putin at saka si Netanyahu? Binodcast kagad nila. Di ba? Kaya nga sinabi ng ABS-CBN, hindi ako naniwala sa totoo lang.
gumagawa rin sila ng gumagawa ng senaryo na ganyan ang sitwasyon. Gusto nila ipatuloy yung kasinungalingan na yan, na merong warrant of arrest na inisyu ang ICC. Ngayon, dito naman tayo sa with regards to the tama ba yung pag-issue ng ICC kung nag-issue man sila ng warrant of arrest against President Duterte. Unang-una, ang Pilipinas nag-withdraw na ng membership dyan sa ICC. Sinuli na natin yung membership natin sa kanila noong 2018. At doon nga sa panahon na yan, binigyan ng 2 taon para kung anumang reklamo, anumang mga krimen na naganap during that time na before pa tayo nag-withdraw, kailangan maisampa yan within a 2-year period. Na yan naman ang failure ng mga nagreklamo against PRRD. Hindi nila yan nasundan. Kaya hindi na valid yung mga sinampa nilang kaso. Sila Matubato, si Trillanes. Hindi na yung valid yun. Then, dahil hindi na tayo member dyan, ang ibig sabihin, yung pag-issue nila ng warrant of arrest, kung nag-issue man sila, at the warrant of arrest to the what we call this, the Interpol, hindi yan valid. Dahil if ang Interpol, ang principal nila, ang ICC, na nagbigay ng warrant of arrest sa isang bansa na hindi na nila membro, ano kaya susundin kaya ng Interpol? That's illegal dahil hindi na tayo hindi na tayo member at ipatupad nila yung warrant of arrest na yan na hindi na tayo member. Susundin ba kaya yan ng Interpol? Ngayon, sinabi ng DOJ, ito pala, sinabi rin ng DOJ dyan, si Nico Clavano, nang tinanong siya kung meron ba siya natanggap na information about warrant of arrest, wala daw ang notice. So they are expecting a notice, na meron talagang notice na matatanggap ang, especially DOJ. This is concerning sa isang crime na naganap. So naganap daw na pinaratang. So sila ang unang makatanggap ng information kung meron ba talagang warrant of arrest with regards to that matter. So ngayon, sabi ni Nico Clavano nga na wala silang information about that. Kung ipatuloy yan ng Interpol yung pag-issue ng warrant of arrest, regardless kung ang ang sitwasyon ay hindi na tayo member ng walang jurisdiction o hindi na tayo member ng ICC, it's a culpable violation ng ating rights as a country. As President Duterte, as an individual na citizen ng bansang ito, hindi yan pwede. It's culpable violation of the Constitution. Kaya illegal yan. Pero marami nagsabi, alam naman natin tong gobyerno na to, kahit na alam na illegal na, ginagawa pa rin. Kahit na clear na yung oppressive action na ginawa nila against an individual, against his rights, ginagawa pa rin nila. Tulad sa nangyari kay Pastor Apollo Sikibuloy. So, sa issue na yan, klarong-klaro na walang basihan ang kanilang pag-issue ng warrant of arrest dahil wala na nga silang jurisdiction. At ang ICE, ang Interpol, hindi rin pwedeng sumunod yan. At sinabi nila na, sinabi rin ni Claire Castro na
wala nang magagawa ang ating gobyerno. This is the typical answer ng kahit si PBBM ganito ang ginagawa, at saka si sinasagot kasi, at saka si AS Bersamin. Now we will follow they will assess the Interpol for the issuance of the warrant of arrest. So yun daw ang gagawin. Even ang pag-assess na yan is a violation. Violation yan dahil hindi na nga nag-issue nga, wala nang jurisdiction sa bansa natin. Kaya kung gagawin nila yan, sila mananagot sa batas. Buti nga kung habang buhay kayo nandyan, pag lampas ng panahon ninyo, sigurado kayo madidimanda. Right now nga, ang dami ng mga kasong sinampa dyan sa Supreme Court, which the Supreme Court responded correctly. Tama, justifiable yung mga ginawa nilang mga investigations, mga oral arguments na ginawa nila. Nakikita naman ng buong madlang Pilipino ang ginagawa ng Supreme Court natin, how fair they are with their hearings. Nakikita natin, at marami nagpapasalamat dyan na mayroon pa tayong last bastion of freedom and democracy. Yan ang Supreme Court natin. So ito yung itong pag-issue ng warrant of arrest ng ICC, para sa akin, it is purely a diversion. That is a diversion para ma-divert ang mga pag-iisip, ang mga pinagtuunan ngayon ng pansin ng mga tao from the grave corruption na nangyari sa ating bansa. Diyan sa isa na dyan yung nangyari sa JEE natin, sa bicameral conference report na puro blanco. Ang daming issue dyan with regards to that. Bakit nangyari? At medyo mahaba na kasi bakit ginawa nila yan sa Department of Agriculture. Bakit pinundahan ng ganyang kalaki na around 200 billion ng Department of Agriculture? Merong connection yan doon sa food emergency, rice emergency, something like that, na yan ang programa ng Department of Agriculture. Doon pupunta yung mga pundo na nilagay dyan sa blankong mga budget dyan sa bicameral conference committee report. So medyo mahaba na discuss ko na rin yan in my previous vlogs. So dito lang tayo muna sa arrest warrant ni PRD. So clearly nakita mo yung mga police action kaagad. Sino nag-utos noon? Action, puntahan nyo kaagad, ganyan. Not knowing na fake news yung natanggap nilang balita. So, sumuplak sa kanilang mga mukha. And they are insisting na itong mga vloggers na they are the bearer of fake news. Sila din pala nakakahiya. Ang national presidential natin na news source ng mga balita dito sa bansa natin ay nagpabalita ng isang insidente na hindi confirm, isang balita na hindi confirm. Ganyan ba ka unprofessional? Akala ko naman magaling yung Jerowis na yan dahil matagal na daw na broadcaster. Napaka simpleng yan. Bago ka magbalita, lalo na yan na nasa administrasyon, nasa gobyerno ka, i-verify mo muna kung tama ba yan o anong source yan, o reliable ba yung source na yan, o confirm ba yung sinasabi nyo. Madali lang naman yan. Ang dami ng nagkaroon ng mga sariling initiative para ma-verify kung totoo bang may warrant of arrest si PRD.
makikita mo rin yan doon sa sinubukan ko, pero hindi ako makapasok sa Interpol, yung ano nila, listing ng mga criminals na mayroong mga warrant of arrest. Hindi ako makapasok, sinubukan ko. Ngayon, medyo kasi mabagal ang namin dito ng internet, patay-patay. Ngayon, marami nagsabi na doon sa listing, recent up to this day, walang pangalang Rodrigo Roa Duterte na nasa listahan na mayroong red list, red notice. Paano na ngayon yun? Maraming pumasok doon, kaya siguro nag-overload na yung website ng Interpol. Nagtaka siguro yun bakit ang daming nag-inquire. Walang lumabas na pangalan. Anong ibig sabihin? Talagang fake news yung pinalabas ng PCO. Pinipinsahan pa ni Claire Castro na kahit daw si President Duterte nagtaka nga dahil kayo ang unang nagbalita. Narinig ni President Duterte, nagtaka si President Duterte. Anong sabi ni President Duterte? Ito rin, mga hunghang din kayo hindi nyo ma-identify, hindi nyo ma-determine kung biro ba o hindi. Kasi kayong mga klaseng tao na wala ka talaga kayong sense of humor. Sipin mo yung sinabi ni President Duterte na paggawa siya ng rebulto. Sinabi pa niya na hindi daw tayo ang mag-determine kung tayo ang magiging hero o hindi. After ilang generation pa daw. Kung sabihin namin sa iyo na living hero namin si President Duterte, ano magagawa mo? Willing kami magbigay ng ng contribution para sa kanyang monument. Buhay pa, parang si Rocky, buhay pa, meron ng monumento. Di ba si Rocky ganon? Rocky Balboa, may monumento na doon sa plaza ng taon kung saan siya nakatira. Ganyan din si President Duterte. Gusto namin di ba? Naniwala kami sa kagalingan niya at kabutihan niyang ginawa at sa kanyang nasyonalismo, ang katapatan niya sa bansa natin, sa mga ginawa niya na wala kay BBM, di ba? Wala sa boss ni Claire Castro. Ngayon, sinabi niya na pinipirahan pa daw, parang ganun ang implication niya na ang mga humihingi pa ng pera doon sa mga hindi mo alam na ganong biro yan. Saan ka ba? Abogada to pero napaka tangitoy, di ba? Alam mo namang biro yan Sino bang tao na ganyan? Si President Duterte pa. Naalala mo ba yan si President Duterte? Parang si VP Sara yan. Yung mga mukha ng mga nila na ilalagay sa opisina, usual yan, binalik ni BBM yan. Ngayon, nakasama yata si Lisa dyan mga department, kailangan may nakalagay na mukha ng presidente dyan sa mga walls nila. Yun ang ginagawa ng mga appointed official, cabinet official. Sigurado yan sa mga offices nila merong mukha ni BBM yan pinatanggal ni President Duterte yan. Ayaw niya ng ganyan din si VP Sara, ayaw niya ng ganyan. Tapos sabihin mo paggawa ng monumento, katulad din yan ng dinimanda ni Torre sa kanya na pasabugin na lang yung 15 senator para makapasok siya. Nagdemanda pa. Ngayon marami nagsasabi na yan daw malamang ang warrant of arrest, yung sedition case na sinampa ni General Torre, at false utterances yung kaso na sinampa. Sabi ng iba, baka may warrant na yan. Alam ninyo,
Ang ginawa nito, nagreklamo lang siya sa DOJ. Ganito kasi ang proseso niyan. Kung ikaw may reklamo ka tulad niyan, isang private individual na si President Duterte. So ang ginawa niya, dinimanda niya ng act of sedition, saka yung false utterances. Ngayon, sinampa niya personally sa kanya. Sinampa niya sa DOJ. Ano ba itong DOJ? Yung mga fiscal, mga prosecutor. At tinanggap ng mga fiscal, pag-aralan nila kung may tawag dito, mayroon bang pruweba na talagang may bigat ba yung reklamo niya. Proof beyond reasonable doubt. So, kung wala, hindi yan may sasampa sa korte. At sino bang mag-determine kung guilty yung tao o hindi? Ang korte. Court of Regional Trial Court, RTC. Yan ang mag-determine kung ito may culpable violation ba, na totoo yung sinabi niya na sedition or yung false utterances, ganun, bago yan mag-issue ng warrant of arrest. Pero yan, may preliminary hearing yan. Hindi yan basta mag-issue na kaagad ng warrant of arrest. Kaya malabong sinasabi ninyo na yung warrant ay doon sa sinampa ni General Torre. Hindi yan, di ba? Wala pa nga, hindi pa nga nasampa sa korte. Nasa mga prosecutor pa yan. Malamang yan dahil nga wala ngang halata naman talagang na biro. Marami mga batikang abogado nagsasabi na biro naman talaga yan. Di wala, hindi pinansin ng mga piskal ng DOJ. Baka ganyan lang mangyari, ma-dismiss ka agad pag isampa nila yan sa korte. Maging katatawanan din sila. Kaya ano nangyari dyan. So, ito nga, itong pagbalita na pinakalat ng PCO, talagang sinadya nila yan para malihis ang atensyon ng mga tao. Isipin mo magkaroon ng oral argument. Isipin mo ano nangyari dun sa PhilHealth hearings. Talagang sampal kaliwat kanan kahihiyan na nangyari ng gobyerno doon. Dahil ang daming nabuking na corruption doon. Isipin mo, sinigawan yung mga opisyal ng PhilHealth ni Associate Justice Cook na ibalik ninyo yung perang kinuha niyo na 60 billion. Isipin mo yan. Tapos kahit nga si Guevara, si Bernardo Guevara, yung Solicitor General, naawa nga doon si Javier dahil si Yusik Associate Justice Ami Javier naawa kay Soljen Guevara. Sinabihan na lang na I have high respect daw kay Soljen, na alam naman niya kung paano magtrabaho, ganun siguro. Dahil ang daming hindi nasagot, doon ka ang una lumabas yung with regards to the Iloilo Guimaras Negros Bridge na finance na ng 100 billion ng Export-Import Bank ng Korea. Tapos finance na, kumuha pa sila ng pera na 60 billion para daw ilagay dyan sa project na yan. Di ba? Nakita ninyo yung corruption, kaya sila hiyang-hiya. Kaya gumawa na naman ng senaryo. Ito yung senaryo na warrant of arrest ng ICC. Napakahinang nagsimula sa Rappler. Malay mo, kausap din nila ang Rappler. Ito, i-issue mo to, ganyan-ganyan. So, ganyan. Speculation lang naman itong atin. Pero posibleng nangyayari. Nangyayari na nga yung fake news na linabas nila. At malaking pagkakamali nila. Kasi bumalik sa kanila yung ginawa nila. Kita ko, kitang-kita natin. Napakahina ng diskarte na yan.
Sino, madali lang naman kung dapat sana binirepay muna nila kung totoo ba na mayroon. Tsaka yung pag-alis ni PRD sa Hong Kong rally na yan, matagal na yan in-announce ng SMNI kasi silang sponsor yan eh. Ang QGC may sponsor niyan. Kaya matagal na nila ina-announce na pupunta doon pupunta doon si PRD. Si Inday ang hindi sigurado, Inday Sara. Kaya nga sinabi ni Inday Sara doon sa speech niya na matagal siya nakapag-desisyon kung pupunta siya o hindi. So nakita mo naman ang impact ng rally na yun. Talagang walang isang istasyon dito sa Pilipinas if you're listening to this vlog, if you're in the States or in Canada, dito sa Pilipinas walang isang media outlet yung mainstream na nagpalabas niyan. Wala. Kahit picture wala. Mga vloggers lang na nagkataon na nandoon sa Hong Kong. At saka yung mga vlogger na sa Hong Kong na nakatira. Nakita mo yung influx ng tao. Kaya nga takot yung mga pulis sa sobrang dami ng tao na hindi na makapasok dahil limited lang yung makapasok doon sa gym. So nakita mo itong totoo naman yan na aware ang mga politiko dyan sa buto ng mga OFW dahil kasi in the past elections, kung ikaw maganda ang turnout ng ang boto na nakukuha mo dyan sa OFW number of votes na nakukuha mo, nagre-reflect yan, parang mirror siya sa national dito sa mismong Pilipinas sa mga boto na makukuha mo. Kasi itong mga OFW kasi maraming pamilya na naiwan dito sa Pilipinas at usually sinusunod yan ng mga kamag-anak nila kung anong sinasabi ng mga OFW kasi ang OFW very visible sila sa social media, lagi silang nag-participate kasi alam na natin medyo boring yung nagtrabaho ka sa labas. Diba? Nakakainip, wala kang ganong activities, routine lagi ang trabaho. So para naman mailabas mo yung ganyang mga para sa sarili mo na maging busy ka kasi masama ka sa mga ganitong activities. At yan ang nakuha ni BP Sara. Talagang nakuha niya yung OFW votes worldwide yan. Isipin mo 98% ng OFW votes, 98%, ilang percent lang ang hindi bumoto sa kanya. Kung ilang milyon yan, lagay natin 4 million yata ang total ng boto ng mga OFW. So kung sabihin mong 2% lang, mga 800,000 lang hindi bumoto sa kanya. Ganyang kaliit. So around 3.2 million ang bumoto sa kanya. Napakalaki. Diyan pa lang panalo ka na, ahead ka na ng 3.2 million. Kung senador ka, kung nasa iyo yung tulad ng pinakita ng mga OFW sa Hong Kong, sigurado yan yung pinipilaban. Sa kanila yan bumoto. Halos lahat yan. Kasi ang nagpunta doon, hindi lang naman mga taga Hong Kong, may taga Macau, taga Mainland China, New Territory, meron ding taga Japan na nagpunta doon. So sigurado yan makukuha nila yung area na yan sa ng pinipilaban senators. So ahead pa sila sa number ng mga QGC members. Ilagay lang natin 5 million. Plus yung mga OFW, 3.8 million na. Plus yung Iglesia ni Cristo. Ilagay natin yung Iglesia, mas marami-rami, mga 7 million or 6 million. That's close to 13 million already.
Ilan ba ang usually na nasa 12 spot? 15, 14 million lang na boto. Pag mag 18 million ka na, pasok ka na dyan. Pasok ka na sa Magic 12. 16 million, 17 million, pasok ka na sa Magic 12 niyan. So, ito nga, napaka-trailing na mangyayari bukas kung talagang aarestuhin nila si PRD upon arrival at the airport at NAIA. At yun nga ang tanong ko, hindi kaya sasalubong yung saan katutak daw supporters ni President Duterte? Baka naman this one will lead to something else. Baka naman this will lead to malalaking event. Alam na natin kung ano yun. Hopefully, walang kaguluhan na mangyari. Yun naman ang sinasabi ni Claire Caso. Nasusunod lang daw ang mga tao kung anong batas. Ano nga ang batas ang sinasabi mo? Ano bang batas ang pinairal nyo na mag-ano kayo, mag-issue, mag-implement kayo ng warrant of arrest na illegal? Di ba? Kaya sana naman ito bukas nga 4 to 5 PM nga ang dating ni President Duterte. Antabayan na natin kung anong mangyari, and I'm sure itong evening na to marami ring balita tayong masasagap tungkol dyan. And tomorrow siguro umaga malalaman natin yung mga activities ng mga supporters ni President Duterte. Then yung regarding sa warrant of arrest, yung nga kung arestuhin nila si President Duterte, ano kayang warrant of arrest ang ipapakita nila? O baka may warrant arrest na sila, sekreto lang, di ba? Yun ang mga tanong ng iba, baka may sekreto. Pwede ba yan? Pwede ba may sekreto na warrant of arrest? Meron ba yan? Lalo na ito na ibang bansa ang issue ng warrant of arrest. At remember, ang ICC na freeze na ni President Donald Trump ang mga assets ng mga empleyado dyan, where in fact hindi nga sila pwede nang pupunta sa States, kansilado yung mga visas nila, at saka doon sa mga allied countries ng US din na sila pwedeng pumunta doon, pati ang pamilya nila. So ganyan kabigat, ganyan naman katapang ang ICC na mag-issue ng warrant kay PRD. Siguro mag-iisip din si President Trump, kasi matatalino yung mga yan. Alam nila kung sinong susunod na presidente. Alam nila ito kasi makikita mo naman yan kung sa sentiment ng mga tao talagang mahirapan na sila kay President, kay Vice President Sara. The way ang tao mag-react sa kanya, meron pa nga nag-iiyakan doon sa nakita lang sa sobra sigurong hirap ng mga dinanas nila, lalo na si President Duterte. Nila si President Duterte sa mga ginagawa niya. Siguro they are recipient of goodwill na ginawa ni President Duterte. Naalala nila, kaya naiiyak sila. Napaka tingnan na hindi mo makikita kahit kaninong politiko ngayon dito sa Pilipinas. Walang ganyan na iniiyakan ka ng mga supporters mo, mga tao. Wala. Parang idolatry, no? Talagang sobrang pagmamahal ng mga tao sa kanila, mga Dutertes. Lalo na si Inday. Tsaka si Inday, napakagaling magaling siya, hindi siya, napaka-natural, ibig sabihin. Talagang kung anong gusto niyang sabihin, sinasabi niya. The way na naiintindihan ng mga ordinaryong tao. Diba? Simpleng mga pangyayari sa kanyang buhay, sinasabi niya doon, kinikwento niya.
So, siguro dito na lang tayo. So, bukas, antayin natin. Marami ring ano, na ibig sabihin, they're hanging in something na parang lumulutang ka kung ano bang mangyari bukas. Parang ganun. Pero ako hindi eh. Kasi meron na akong preconceived notion kung ano bang mangyari. Pero hindi ko lang sasabihin. Pero nandito na sa isip ko kung ano mangyari bukas. At ito, na what we call this, yung napagtibay sa mga narinig ko nga balita. Pero kasi hindi naman gaanong reliable yung mga sources. But sa tingin ko, tama yung nasa isip ko. Pero hindi ko na lang i-mention sa inyo. Mahirap na kung sasalita ko. Then baka anong impression ng iba na ganun. But this is my opinion lang siguro. Para sa akin, dapat hindi kayo mabahala. Ano mang mangyari bukas, lahat na yan ay maganda. Walang negative na mangyayari sa ating former president, Rodrigo Duterte. Yun lang sabihin ko. Hindi ko lang i-detalye. Ngayon, we have to wait until 4 p.m. Tomorrow. Then habang naghahantay tayo, meron namang magaganap bukas. Marami namang mga events. We will also make a vlog with regards to that bago mangyari yung pagdating ni President Duterte. So with this, doon sa mga nag-subscribe, thank you. I hope you will continuously patronize this channel. At I hope i-share naman ninyo sa mga kaibigan nyo para naman dadami ang mga subscribers natin na magkaroon ng buhay itong maliit na channel na to. So with this, maraming salamat at good evening sa inyong lahat at thank you again for coming over to this channel. Salamat po.